at legit. Hindi puro ingay, may sense at may wit. May content. Ngayon naman po, nag-iisa, very special episode natin kasi sa dami ng mga nagbigay ng reaksyon, ng kanilang mga sariling opinion, may kaugnayan pa rin po ito sa mga minamahal po nating SB19 members at mga kasalukuyan nangyayari sa kanilang mga karera na alam naman po natin kung gaano talagang itinataas o itinaas na at kailangan na lang masustain ng bonggang-bongga ang mga exposure at mga magagandang bagay na nai-contribute sa larangan ng industriya ng music, ng concert, at pati na rin sa telebisyon ng grupong SB19. Doon sa nakaraan po nating episode kasi, ang daming mga reaksyon tayong nabasa at gusto kong bigyan ng pansin dahil ang gaganda, valid ang mga points nila na kahit sabihin natin yung iba may pagka-toxic, meron iba may pagka-obsessive ang dating, pero still ang gaganda ng mga puntos na gusto nilang sabihin dahil nga po pinaksa natin at naging ang issue natin dito yung pagbibigay ng Senate resolution sa grupong BINI. Again, magpapasintabi tayo sa mga Blooms o sa mga BINI supporters na hindi natin kayo inaalipusta rito or hindi namin kayo pinipintasa kasi karapatan naman din ninyo sa achievement ninyo bigyan kayo ng ganyan na nasundan pa nga ng yung Senado na yon na nagbigay sa kanila through Bam Aquino, Senator Bam Aquino, nasundan pa sa Kongreso na binigay naman ni Congressman 4th District ng Negros na si Javi Benitez na same din nang dahil sa naging achievement nila sa Coachella diyan sa Amerika, pinapurihan, binigyan ng pagpaparangal. At again, may mga dun sa same group chat na naging source natin ng ating mga impormasyon, may mga reaction pa rin na parang ano bang nangyayari sa mga leader natin na parang hindi ba nila na-overlook o na-oversee ba nila ang mga achievement naman na nagagawa at na-contribute ng grupong SB19 bilang talagang P-pop kings ng bansang ito at lumalabas na siya sa Pilipinas, hindi lang dito sa Asia Pacific region, hindi lang sa buong Asia, hindi lang sa Southeast Asia, kundi worldwide, globally, kasi kahit sa Middle East, sa Europe, sa USA at sa ibang pampanig ng mundo na kahit hindi lang Pilipino ay very appreciative at ina-admire ang mga musika at ang mga gawit-gawit ng SB19. And this time, babasahin ko to para lang magkaroon ng ang ating mga kaibigan at mga kapwa ka-18 at kamahalima. Okay. Sabi ni @tintayski .ysYBT 1BT sabi niya, pera versus relevance. Huwag nating pagbigyan yung mga politiko na yan na gamitin ng SB. Magsama silang mga, pwede kong basahin, basura. Sabi naman ni Evelyn Badana, 141, wala namang utak bomb na yan. Nang aangkin ng achievement ng iba, daan pa, ha. Pasikay, Pasikay sa BINI, wala naman sa kalingkingan ang kasikatan sa SB, may mga ganun siya. Binabasa ko lang to kasi gusto ko talagang bigyan ng pansin. Ang magaganda rin naman nila sinasabi. 2028 is coming, mabuti nang hindi magamit ang SB ng politicians. Sabi ni Jeneline M, 2161. Sabi naman ni Jel Show, 8647. Saan po nakapag-perform ang SB19 na international big stage po? Baka dapat doon sila recognize at mapangalanan like BINI sa Coachella po. Yun ang sinabi niya. Kasi itong obviously BINI fan ito at ang criteria niya ng pagbibigay ng international. But then again, that's debatable kasi sabi nga natin, ibang level. Very true, sabi ni @MJ_Hope14. Very true, baka ni Bam ang coverage para sa darating na eleksyon, nagpapabango sa management ng kabila. FYI lang, hindi magtatapos ang termino ni Senator Bam Aquino sa 2028, kaya mga kamahalim at ka-18, beware hindi pa sa 2028 magtatapos kasi ka-elect lang sa kanya at supposedly 6 years ang kanyang term. Okay, sabi naman ni Atlani Gizanda, we don't want our mahalimat to be used as a campaign idols, but they can be a politician in right time.
sabi ni at presenta for visa talaga dapat pa rin, di pa rin tinablan. Hindi ko maintindihan tong visa talaga. Anyway, sabi naman ni at P. Fidoy, Senate is a clown nowadays. Wag na po, sapat na yung naniniwala sa SB19. Alam natin na politiko lang yan, politika lang yan. Wag na nating isali sa gulo ng Senado ang SB19 natin. God bless. Thank you. At ang sabi ni Liza Tuazon, it's not what you know, but whom you know. O, antaray! Sabi ni at GBO417, hindi naman nanalo yan si Bam sa eleksyon. Baka maka-ABS-CBN yan. Antaray din. Sabi naman ni Lay Rech, I don't mind if they are not being recognized. Ayoko rin madikit ang mahalima sa kahit na kaninong politician. Ang linis ng adhikain ng mga batang ito, mabahiran pa ng mansa ng mga walang hiyang at magnanakaw sa mga senador. Puwera sa mga matitino if ever meron man, sabi pa niyang ganon. Ang sabi naman ni EAVM, I'd rather see SB on sessions as resource persons para sa reforms na gagawin for Philippines entertainment or Philippine entertainment and performing arts rather than one-time recognition lang na pwede pang politikahin. Hanggat walang ganon, malayo pa para matibag ang sistema. And sa mga 18, wag na tayong mag-demand ng recognition or even ambassadorship, especially at this kind of government. Di nila malilinis ang image ng government kahit anong mangyari. At lalong bumoboses din sila sa kabulukan ng sistema dito. Ong Toray, alam nyo po, kami dito sa Unbearable Channel, sa pagiging balance at natin, objective din. Nakakatuwa na ang mga kagaya ng mga tagahang at supporters ng mga SB19 natin na tinatawag, talagang bukas na bukas ang mga isipan at talagang nararamdaman nila yung freedom na nagbibigay sila ng mga sarili nilang opinyon o mga kuro-kuro at mararamdaman at makikita natin dito kung paano silang napaso yun may parang ano ka na kumbaga sa apoy pag ano ka na napasok tuloy napasok ka na sa sistema na parang, wag na lang kasi paulit-ulit na lang yan for the longest time. Kung kami nga na, ang dami nararami mga presidente pinagdaanan, nagsawa na rin kami, but still, yung kakarampot na pag-asa na gusto nating makita o mabanaag, sana meron pa naman. And nararamdaman ko, tama rin naman sila, nag-agree ako sa karamihan sa kanila na, yes, sana nga wag nagagamit sa hindi maganda ang grupo na kagaya ng SB19 na alam din natin ang pinagdaanang proseso, mga individual yan na talaga namang nag-train from Korea, ganyan-ganyan, silang nag-manage na sarili nila, hindi nila kailangan ng malaking network para lang ma-achieve nila kung anong na-achieve nila ngayon at nadadala nila yan dahil mga Pilipino sila at dala-dala nila ang pangalan at karangalan ng bansa. May question pa dito, sabi ni at Love Marie. Ano ang criteria ni Bambam for choosing a cultural ambassador? Question mark. Sabi ni MIG 3202, no need kung sa kanila lang ma-associate ang SB19, wag na. Toray no. Sabi ni Yours Daily, wag niyo nang isali ang SB sa usaping politiko or recognition from any of the politicians. Bigay ninyo na sabihin niyon, mas kailangan nila yon. Baka mamaya magkautang na loob pa ang SB sa mga senador or sinong politiko dyan. O yun pa. Samantalang sabi ni Dio Careza, I don't think diyan aware si Sir Bam Aquino or staff niya sa mga achievements or virals ng SB19. Everything now ay nasa online na at ilang taon nang laging laman ng balita at trending ang SB19. It's just that, halata namang dahil sa connection nila sa backup network ng GG, kaya sila lang ang kaya nilang i-recognize. No need explanation dyan. Tama nga ang meaning ng visa song nila. Visa song pala. Yung visa na sinabi nung previous na binasa ko, song pala yun. Kahit na ano pang gawin dua effect, wala pa rin dating. At di talaga maka-appreciate ng gobyerno ng Pilipinas. Nakakalungkot. Despite the visa nga naman, actually hindi ko masyado naririnig. But still, ang ganda ng komento na to ha. Baka naman di ni-recognize ang SB19 dahil di sila marunong umalma ang SB19 sa mga pagkukulang o katiwalian ng gobyerno. Still, that's debatable kasi hindi nga natin nakikita kasi nga sabi nga natin sa mga previous vlogs natin, may mga pagkakataon talaga o maraming pagkakataon na sobrang vocal na ang mga ibang celebrities natin
na artista man yan, musicians man yan, or what, basta nasa industriyang ito, na nagbibigay ng kanilang mga opinion na talaga namang harap-harapang sumisigaw, at ilan na nga dyan, sina Agot Isidro, Vice Ganda, Bella Padilla, at marami pang iba. Abi ni Chuchu, di ko man naman puro asteris, ayoko madikit ang SB19 sa politics. Sabi ni at New York, kakamping si Bob at Talata na kinikilingan ng ABS-CBN kaya priority niya ang mga alaga ng kapamilya. O, saya na yun. Tapos, sabi naman din ni Roxana Natad, baka basher ng SB19 ang researchers ni Bam Aquino. Agoy! Veronica Sanchez, wag nang magtaka kasi ang ABS-CBN ay ikatoto ng mga Aquino at ang BINI ay under management ng ABS. Sabi naman ni Jocelyn Sakay, baka may suhol ang senador, baka lang. Si Julie Annie D. Korea Log, may ganon. Kaya lang nakapasok ang BINI sa Senado dahil sa ABS-CBN. Palakasan dyan sa Senado, nag-perform lang sila sa Coachella. Mas malaki ang nagawa ng SB19 kaysa BINI for me ha. Kasi kung wala ang SB19, maiisip ba ng ABS na gumawa ng group like BINI at BJYO? Di naman eh. Ang gaganda ng mga sinasabi niya. Pero generally, ilan lang po ito sa mga binasa ko, pero napakadami. Hindi ko ma-acknowledge lahat. Pero sisikapin natin na, napag-usapan pa rin. Kasi dito naman sa Unbettable Channel, as much as we try to be very fair and balanced, talagang ipipresenta natin yan. Pero ako, bilang Ambet Nabus po, big fan talaga ako at supporter ng SB19 kasi nakitaan ko nga sila ng, alam mo yung ibang klaseng dedikasyon at saka yung talent nila, bawat isa sa kanila, diba? Cristel, si Josh, si Justin, si Ken, at saka si Pablo, talaga namang, alam mo yon, individually, kaya nga nilang tumindig at tumayo bilang at sisikat sila, makikilala. Pero as a group, mas lalo silang nagiging matibay bilang mga singer, dancer, choreographer, mga production people na talagang sila kumaano ng mga costumes nila. Tapos sila rin yung nagko-conceptualize ng mga gagawin nila entablado, silang nagmo-market ng mga sarili nila. Ang galing package, kumbaga total package na nagre-reflect nga, again, I will use the term reflect, nagre-reflect nga ito sa kabuuan bilang mga Pilipino. At yun siguro maralang nagtatampo rin ako kasi parang na-overlook ng mga supposedly mga grupo na dapat ay nagbibigay ng tamang recognition or ng tamang pagkilala sa mga, alam mo namang nakakatulong hindi lang sa music, hindi lang sa imahe, hindi lang sa turismo, kundi sa pangkalahatan. Kasi ngayon talaga ang Philippines, pagdating sa kantahan, pagdating sa art, pagdating sa entablado, talaga namang sinasaluduhan, nagbabaw ang mga foreign artists, kahit yung mga nasa mainstream na ng Hollywood, yung talagang mga dati hindi tayo pinapansin, kahit nga sa mga beauty pageants na lang, di ba? Dati nung araw kami, pag nanonood, di ba doon, masaya na tayo na nadadaanan ng camera yung mga kandidata natin, mga panlaban. Ngayon, pumapasok sa mga semis, sa mga top, nagiging mga title holders, everything, hindi pa tayo masaya. Nakakaloka lang kasi ganun na ang na-contribute at naitulong ng grupong ito para talagang ma-recognize at makilala ang imahe ng Philippines bilang isa sa pinaka-mahuhusay, pinaka-magagaling, pinaka-friendly, pinaka-talented, pinaka-skilled. Skilled kasi andyan ang mga nurses natin, ang mga engineers natin, ang mga caregivers natin na nagkakalat buong mundo. At pinaka-marespetong tao sa buong mundo. Ganon tayo kamahal ni God. Kaya nakakalungkot na dito mismo sa sariling bansa natin, may mga ganong isip pa rin na, alam mo yan, at yun na nga, the saddest part, hindi lang the saddest, pinakamalungkot na parte ay kung sino pa yung inaasahan natin mga leader na mag-aangat, tutulong na mapaayos mga pansariling interes ang kanilang iniisip. Ang taray ko, para ako si attorney, sino yun? Yung Regal, another day, another ang galing ng abogado na yun, abogada. Stand corrected kung ano man yung gender preference niya. Pero, alam natin mga ano yun. Pero ang galing niya magpaliwanag tungkol sa mga batas-batas. Again, maraming salamat mga ka-18, mga kamahalima. Hindi ko man nabasa lahat, hindi ko man na-acknowledge ang napakaganda at
sensitive, napaka-sensible, at mga magagandang opinion at mga pagbabahagi niyong binigay. Well taken care yan. Well noted, kumbaga. At saka talaga namang doon mo makikita, doon nagre-reflect din. Ako, I'm so proud to be called a kamahalima ka-18 kasi hindi ko man kabisado lahat ng mga hindi man ako ganun alam mo yun niya talagang die in the wool na talagang from A to Z, alam ko at kabisado ko. Proud ako na meron ako mga kagayang fans at supporter talaga namang wow na talaga namang nilalabas ang mga tamang kaisipan at very relevant, significant na mga opinion at pagmamahal nila. O di ba, kaisipan, damdamin. Magandang araw po, Ambet Nabus. Nagpapasalamat. Ang Bimabo Channel. Kung hanap mo'y kwento na fresh at legit, hindi puro ingay, may sense at may wit, may